So ayan po guys, nakuha ko na yung aking registration of certificate guys, no? Sana kailangan natin sa Shopee. So ayan po guys, bali dalawang copy siya kasi yung ano ba, parang karugtong niya itong isa. So ayan po guys, no, kailangan talaga nating kumuha ng ganun, no? Hi guys, welcome sa ating channel. It's Boing again. So ngayon nandito ako sa BIR guys para kumuha ng COR para sa Shopee, no? So mayroon akong dalawa, tatlo pala sa Lazada, sa Shopee, at saka sa TikTok. Pero sa Shopee lang ako kumuha, sa Shopee ko lang pinapuanan ko guys, no? So ang una natin gagawin guys bago tayo magpunta dito sa BIR ay magkuha tayo ng DTI. So tara, samahan nyo ako, magkuha tayo ng DTI kasi yun ang kailangan, no, para makakuha tayo ng BIR. Nawindang ba ang lahat? Ako din, nawindang din ako guys dahil nga tinawagan ako ng ano, yung agent ng Shopee ba na kailangan ko na daw mag-fill up ng COR. Sabi ko sa kanya, ano naman, hindi naman ganun yung kalakihan yung income ko guys, kasi ano naman siya, herbal lamang tinitinda ko. Buti sana kung makabenta ako araw-araw, minsan 5 lang, makaswerte na ako kung 10 parcel everyday. Swerte na ako niyan guys. Sabi ko sa kanya, ma'am, hindi na ko kailangan ma'am, ano ma'am, kasi yung ano ko, kita ko, maliit lang naman ang kita ko, ganun. Hindi, sabi niya, kahit na ano, sabi, madaling sabi guys, kahit magbenta ka na ng libag, ay magbabayad ka pa rin, ipa-registered mo talaga siya guys. Kako, hala, grabe naman to guys, pinag-iinitan na talaga nilang mga maliit na seller, no, nga gaya ko. So, wala kasi akong magawa guys dahil yung aking mga paninda kailangan din ng mga buyer ba. So, tapos ano, kasi ako guys ay herbal po yung mga tinitinda ko. So gusto nila bumili na lang sa Shopee. Doon ko kasi nilagay yung aking mga paninda na herbal. So kaya yun, napilitan talaga akong ipa-COR siya or ipa-register yung aking Shopee account. So tara, kuha muna tayo ng NBI guys. DTI. Nako, nagkamali pa tuloy. Okay, so kuha tayo ng DTI guys, tara. So yun po guys, hindi ko kasi alam kung saan ang DTI dito sa Davao. So nagpuntaan lang ako dito sa online, no. Nagpa-online na lang ako. So medyo marami din ang nakapila guys. Dito oh, ayan. Ayan, marami din nakapila. So may nauna pa talaga sa atin. So yung mga services nila, ayan, may DTI, may SSS, marami silang ano. Pero wala akong nakita na yung BIR. So talagang pupunta ka talaga tayo sa BIR nito kasi walang services nila na mag-BIR. So dito guys, nagpa-online ako. So ito na, nakatorno na sa akin. Ako na po. So yun po, ano lang, yung valid ID lang kailangan dito guys. Nagpa-online ako, ganun. Tapos nahirapan ako guys nahirapan kami dahil ano siya, yung category ng paninda ko kung saan siya bilong, ganun, kasi hindi siya makita sa system. So nung tinype namin na herbal, so yun, ano na-approvean. So yung naging green po, na-approvean po siya, na herbal po yung ano ko. So bilong po siya sa herbal. So ito na po yung aking pinaka-copy. So kailangan bayaran ko muna ito ng 200 guys. So ito po, pag na-clinic yan, magbayad na ako ng 200 and then 30 plus sa stamp yun. So magbali 230 lahat. So yan na po guys, yung ating ano, nakuha ko na. So madali lang naman, basta magpapatulong ka. And then ito, may ano siya guys, parang may 4 na kopya ito, undertaking ito daw, ganun, kasi kailangan daw yan guys. So bibigay yan sa iyo pagka nagpa-online ka. So yun guys, ito na po yung ating DTI nakuha. Una talaga natin gagawin, magpa-DTI tayo, no. So yun ito yung ating DTI kasi barangay level lang kinuha ko guys, kasi herbal lang din naman ang ano ko binibenta. So 200 ang nabayaran ko, pero kung pwede mo namang ano, pwede namang 1,500. So sa akin kasi ay 200 lang ang ko kasi hindi naman ganun kalaki yung ano ko, business ko. So yan guys, punta na tayo sa BIR. So dala-dala na natin yung ating DTI. Medyo maingay rito guys, no. So yan, punta na tayo. Dapat maaga talaga tayo para maaga matapos. So yun guys, nandito na tayo sa BIR. So ito, ano ako, may mga pipirmahan ako dito na ano, 1901 yung mga business, new business registration kumbaga, no. So yun po guys, ito po yung ating pipil upan, 4 na piraso yan. Ito po ay parang papel na kung ano isasubmit mo. Sinicheck niya dyan kung ano isasubmit mo sa pagka ibibigay mo sa counter if ever magpaano ka na. So ayan, medyo naguluhan ako talaga rito guys. Ito ang pinakaano ko, printing press, may nakalagay dyan. Saan ko ito hahanapin at
wala talaga akong kasama at ako wala talaga mapaghinga na tulong dahil wala akong kasama, talagang nagpunta ako dito mag-isa. And then dito may nakalagay DTI certification with so may with name, so mayroon naman akong DTI, so okay na. And then dito guys any government ID, so mayroon naman akong ID. And then yung ating BIR na 19 iwan na bang fill upan natin. And then dito yung pinakaano ko yung printing press. Ito po ay parang dito guys, tong isa, pero okay naman yan. Ang pinaka dito sa likod wala nang check na kung anong dapat i-submit. So talagang first time ko na ganito, talagang hindi ko talaga anong gagawin ko. Ang ginawa ko guys, nagtanong talaga ako nito, nagpaturo ako sa taong na yan guys, kasi siya po kasi ang printing press daw, sabi ng gano'n ng guard. So sa kanya daw ako lalapit para matulungan daw ako. So marami din kami naghihintay rito guys, so wala ka talaga akong kalam-alam dito. So ganang tao na yan, siya pong tumulong sa akin, pinimrahan niya yung aking mga papilis at ayun. So ayun guys, punta na daw ako sa printing press na sinasabi ng tao na yun. Punta tayo sa printing press para magpa-invoice tayo, ipa-print natin yung ating So ang bayad po niya ay 2,000 guys. Magsakay tayo ng jeep papunta doon sa printing press na sinasabi ng tao na yun. Ayan. Dala natin yung ating papilis. So ayan na guys, maghintay tayo ng jeep rito kasi may pupuntahan akong printing press na sabi ng tao na yun, pupuntahan ko raw doon, tapos yung resibo ipakita lang daw, tapos alam na daw ng taga printing press kung anong gagawin, no, ipa-print yung sales invoice ko guys, no. So hindi ko talaga alam kung ano talagang gagawin ko, no. So ito na guys, nagsakay na tayo ng jeep at ito bababa na, papasok na tayo sa sinasabing printing press. Parang natakot tuloy ako, baka scam ito, nako, Diyos ko marimar, pero hindi naman, nakita naman na may print shop naman. So ito na, so pasok tayo rito, at saka yung binigay sa akin ng resibo ng tao na yun, bibigay ko raw daw dito at alam nila na kung anong gagawin, no. So yun po guys, naghintay ako ng medyo hindi naman ganun katagalan, so kailangan matapos talaga to isang araw. So ito guys yung resibo na pinagbayaran ko ng 2,000. So pinakita ko lang dito, and then dito na medyo baliktad guys, ito na yung ating sales invoice na print guys. Ito pong binayaran ko na 2,000 lang. 2,000 lang, nakuha 2,000 lang makalang. So yan lang po guys, 2 piraso lang po yan. And then sabi ng taga print shop, balik na daw ako sa BIR, tapos ipakita ko lang daw ito kasama yung DTI, kasama yung 1901 na pinilapan ko, and then itatransact na po nila. So nandito na ako guys sa BIR, balik na ako dito, dala ko na yung voice yung invoice ko, tapos yung aking 1901 na permahan na, and then yun na guys, may natatak na sabi na balikan lang daw mamayang alas 3 kasi na-transact na siya. So yun, babalikan ko daw ito ng alas 3 ng hapon o di kaya alas 4. So matatapos na. So ayan po guys, nakuha ko na yung aking registration of certificate guys, no, sana kailangan natin sa Shopee. So ayan po guys, bali 2 copy siya kasi yung parang karugtong niya itong isa. So ayan po guys, no, kailangan talaga nating kumuha ng ganun, no. So ayan po guys, may binigay sa akin din yung BIR, may nakalagay dyan authority to print. So parang sa box ito guys, no. So hindi pa ako nagpa-print ng box kasi nga baguhan pa talaga ako sa mga sistema, hindi ko pa alam yung galawan ito guys, no. So importante nakakuha ako ng certificate of registration. Baka sa sunod na linggo siguro kukuha ako ng sworn declaration, no. So ito po guys yung aking ito i-upload natin sa ating Shopee account. So ito lang muna sa ngayon dahil nga hindi pa ako nakakuha ng SORM. Hindi ko kasi alam kung din. So pag-aralan ko pa siya guys. So ito ay walang stamp guys. Yung iba kasi may stamp, no. So sa amin dito wala. So perma lang po ang nakalagay. At ito dito kasama dito sa binigay ng taga BIR itong receipt invoice na ito kung may magpapa-invoice ganun. Pero ito ay hindi ko na siya i-display kasi online lang naman. So ganun po guys, nandito na tayo sa Shopee, no, sa lang ako sa Shopee Center, sa Shopee Seller ganun. Tapos nagpatulong lang kasi ako nito guys dahil hindi talaga ako marunong sa mga ganitong din ang kasi monitor dapat yung or di kaya laptop kayo doon yung i-upload kasi sa cellphone hindi talaga kayanin guys, no? Hindi talaga kakayanin. So yun guys, pag na hingi kasi ng mga diyan, mga information mo, and then may nakalagay save, may naka diyan save, i-save nyo lang, no. Ito may naka submit the new sworn declaration. So wala pa ako niyan guys, so hindi pa ako makapag-submit, siguro by next week ganun. So ito lang, i-save mo lang, pindutin mo lang save, and then confirm, and then yun na. Pagtapos nyo nang i-upload mo na yung yung COR mo. Yan dyan may blue.
tapos yung save, and then confirmation, and then yun na, confirm, ganun, tapos na. So yung swarm ay saka na lang yan. So yun po guys, kukuha din ako niyan. Sa BIR din yung kukunin yung swarm. Ano bang pagbasa niyan, yung declaration, swarm declaration, no? Kumbaga, pwede kang malibre sa pag-tax, ganun, sa tax na ano, ganun, holding tax, ganun, no? So guys, iba-iba yung experience ko talaga, no? Kasi nga ibaguhan talaga ako, so medyo nangangapa pa talaga ako, no? So iba-iba ang experience natin sa pagkuha, no? Base lang po ito sa experience ng aking buhay guys, nung ako kumuha ng BIR, talagang hindi ko talaga alam. Ako talagang kung ano sinabi ng tao na yun, punta ka dito, punta ka niyan, magbayad ka dito, talagang nagpunta ako, nagbayad na lang ako para madali ako, para matapos agad. Kasi guys, tinawagan talaga ako nung Shopee agent na talagang kukuha na daw ako dahil pwede na daw nilang i-ano yung aking account. So yun, nawin lang talaga ako guys, talagang hindi ko na alam kung anong gagawin. Tapos yung deadline pa, ganun, kasi hindi talaga, kumbaga hindi lang talaga ako nag-asikaso guys, dahil yung aking mga paninda, sabi ko, hindi naman siya ganun kalakihan, kahit na maliit o malaki man yung ano mo guys, basta sa online, talagang kukuha ka na talaga ng ano guys, no, registration of ano guys, wala na talagang ligtas ngayon. So maliit man yan o malaki, so yun, kukuha ka talaga ng ganun guys, no, kasi nga syempre wala nakikisakay lang tayo sa platform na yun. So yun lang ma-share ko guys. Salamat sa panonood, sana may makuha kayong tips nito sa ano ko, sa pag-apply kung